Hi, this is Kaisha Moments, ang podcast para sa Chinoy at di Chinoy. Kamusta ka? Hi Pangyos! Ang topic natin ngayon ay ayokong magpakaisyaw. Nape-pressure ako ng parents ko magpakaisyaw. Ano bang dapat kong gawin? Well, tayong mga Chinoy at Chinay, tayo ay pinalaki na very obedient sa parents. Alam ko yan kasi nanggaling ako dyan. Very important sa atin ang family, ang relationship, ang parents, ang approval. Di ba? So, ito yung maraming problema ng mga singles kasi maraming singles ngayon na masaya sila maging single at hindi pa sila ready mag-settle. So, ayaw nila magpa-kaisyaw. Ang ibig sabihin ng kaisyaw ay magpa-matchmake or to refer in business or yun nga, may irereto sa'yo na taong iniisip niyang nararapat para sa'yo. Well, one of the things that you have to do when you want na hindi ka ma-pressure is you have to explain to your parents na meron kang timeline. Meron kang timeline sa pagiging single. Kasi majority ng parents nagwo-worry yan eh. Nagwo-worry siya kasi ay nako, baka tumandang dalaga o binata ang anak ko. Gusto ko na makakita ng apo, di ba? So, yung way natin is to give an assurance to our parents that we are enjoying our lives right now and then later on, we plan to be happily married soon. Ganon. Ngayon, kung ikaw ay medyo matanda na, I mean, nasa tamang edad na, nasa tamang edad na ng pag-aasawa at syempre, normal yan na ma-pressure ka ng parents mo, di ba? Normal yan kasi sisibihin niya, ay nako, 30 plus ka na, 40 plus ka na, kailangan mo na mag-asawa, kailangan mo nang kumilala. Diba nandun yung pressure na yan eh. At hindi yan mawawala. Diba? So, napakahirap maging anak. Kasi gusto natin i-please ang parents natin. Pero alam natin na hindi solusyon ang pag-aasawa kaagad. So, one of the things that you have to do is to just show your parents that you are going to get there if you want to get there. Mahirap paintindi sa kanila kung ano yung ngayon. Kasi iba yung panahon nila eh. Iba yung panahon nila, iba yung panahon ngayon. Mas maraming options ngayon. Mas maraming nagagawa ang mga tao ngayon compared sa panahon nila. So, you just have to assure them. Number 2, be open to dating. Kahit single ka, hindi naman ibig sabihin pag may pinakilala sa'yo or may kinaisyaw sa'yo or may nireto sa'yo, ikakasal ka na kaagad doon, di ba? You just become open to meeting people and just letting them know na I'm all good. I can date, and then later on, I will make a decision. Ngayon, para doon naman sa mga happily single na ayaw talaga nila ng partner, then you can just like do things na hindi nyo napag-uusapan ng parents nyo, yung courtship or dating. Kumbaga, try to evade the question or try to let go of that matter. Diba? Kasi kahit naman anong gawin mo, kung ayaw din nila maniwala sa'yo o makinig sa'yo, ano magagawa mo, diba? Masarap maging single. Pero ang hirap
magpa-pressure. Alam mo, I have been there in your shoes. Yung isang experience ko nga was, yung matchmaker pumunta sa family business namin. Tapos, yung guy with the family bumisita rin sa akin. Grabe, it was so awkward, you know? Kasi sa totoo lang, hindi mo alam kung anong sasabihin mo di ba? Tapos hindi mo alam kung magkiklik ba kayo. Pero, yan ang reality kasi sa Chinoy at Chinay family. Kung wala nang mapakilala, reto na lang, di ba? Reto na lang. Okay lang kung reto ng kaibigan, kasi ang reto ng kaibigan, ano yun, kumbaga walang pressure yun, di ba? Unlike sa matchmaker, may pressure yun. Lagi kang kukulitin nun at sisibin sa'yo, o ano, kamusta? O ano, nag-date na ba kayo? O ano, lumabas na ba kayo? Ganon. Ganon ang mga matchmaker Yung traditional Pero like I said, alam mo, choice mo yun kung magpapapressure ka o hindi. Diba? Choice mo yun. So, don't put the blame in your parents na, kaya ako nandito sa bad marriage kasi pinilit ako ng parents ko mag-asawa sa ganito. Huwag mong hayaan na ibang tao magdikta sa destiny mo. Ikaw dapat ang mag-decide. Kasi marriage is not a bed of roses, you know. When you get married, they say it's not the happily ever after. It's just the start of a happily ever after. Kumbaga, pag nag-asawa ka, doon mo makikita ang ups and downs ng buhay. Nandun ang simula ng sakripisyo, nandun ang simula ng pagiging flexible ng isang tao. Kasi you will have to learn to forgive yourself and your spouse every day of your lives. Kasi hindi mo alam kung lagi ka bang masaya o lagi ka bang malungkot. Basta magkasama kayo, you just make things work out. Okay? Kaya, tama yan na you choose to be single and enjoy being single. And then later on, when you decide to get married, then talk to your parents. Diba? Do things that you don't usually do. And be a happy single person. Importante yan. Okay? See you sa next episode. Hope may natutunan ka dito sa episode na to, ha? See you!